RRC Nielsen Survey. Ito po'y karangalan na hindi namin pwedeng makalimutan. Isang panibagong inspirasyon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kinsa ba ang nagsulti sa tinuod? Asa kamo maminaw kung buot kamo masayod sa tinuod nga mga panghitabo? Kinsa ang angayan ninyong pamation aron mawala ang inyong kalibog? Kapihan sa Dipolog, the original, live over RMN DXDR 981 AM, 94.1 IFM o www.rmndipolog.weebly.com. RMN ang inyong gisaligan sa kanunay, ang istasyon nga nagtugan sa tinuod nga panghitabo sa atong katilingban karong panahona. Kapihan sa Dipolog, ang public affairs program nga balanse, patas ug nagtugan sa matuod nga mga panghitabo sa mga dakbayan sa Dipolog, dapitan ug ingon man sa tibok lalawigan sa Zamboanga del Norte ug sa nasod. Kapihan sa Dipolog, sa matag adlaw nga Domingo, alas 9 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon, live sa Hotel Camilo 1, Dalan General Luna ning dakbayan sa Dipolog. Kapihan sa Dipolog. Maayong buntag kini ang Kapihan sa Dipolog. Live kita nga madungog sa RMN DXDR ug IFM ug ingon man sa tong live streaming audio only. Kay wala pa ma-recover ang ato ang IT director sa kuan dunay yang importanteng lakaw. So audio ra ta live streaming. Dayon kauban nato as usual si Tax Ilumba dinhi sa ato ang venue ang Sunburst Fried Chicken ground floor Kamitla Hotel 1 ning dakbayan sa Dipolog. Usab atong kauban dito sa istasyon si Danny Luod sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte ang ato ang station manager. Hinapunta nga sa sunod nga Domingo makauban na nato ang atong IT director si Silbert Dondoyano aron kumpleto na atong live streaming audio ug video sa www.rmndipolog.weebly.com. But bisan pa tuod nga audio lang ta sa atong live streaming, daghan gihapon ga monitor nato sulod o gawas sa nasod kay labi na kato mga taga Dipolog, taga Zamboanga del Norte, taga Dapitan ba no nga tuwa na sila yung dapit sa lain-lain nga lugar sa tibok kalibutan kanunay gaga-monitor sa atong Kapihan sa Dipolog kay kini daw Kapihan sa Dipolog mo'y gahatag nila latest update may kalabot na din sa ila ang pinangga nga yutang na tawhan. So, thank you so much for your support. Dayon doon naman tayo bago pod nga nakailagar nga journalist from Bogor, Indonesia. Iya lang gi-search ang ako ngalan dito sa Facebook ug sa Yahoo. Tapos nakig-friend siya nako, ako po siyang gi-accept as friend. Journalist from Bogor, Indonesia. Ang iyang ngalan, parehang ngalan sa tuang national hero, si Rizalita S. Madi. Rizalita S. Madi from Bogor, Indonesia. Journalist na siya dito. Dito sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, mas daghan ang family name nito nga Rizal. Namit na mo Rizal. Muna, inko nga. Pure Malaysian, pero Rizal ang apelido. Inko nga, kuan ka ng, I think it's not a coincidence, I think it's not a coincidence that your name is Rizalita because our national hero, Dr. Jose Rizal, is kuan ka ng, is the pride of the Malay race, no? And he is very world famous, akong giingnan. Siya nga, during ko na sa ilang elementary days, ingon siya, sa ila daw schools, na-appeal ko na silang history si Dr. Jose Rizal. Yes. So, meaning to saying ko, kanang idol po di ay sa imong parents, ang among national hero, nga si Dr. Jose Rizal, kay imong ngalan, Rizalita God. As in, maumang yung spelling, no? Sa Rizal. Maman dyan din, Rizalita. Sa to pa, kuan ka ng genius po na ikaw, doon niya. Hindi siya na oto nga, thank you for the gift of friendship, no? Kang Ma'am Rizalita Madi sa Bogor, Indonesia. She is a journalist in Bogor, Indonesia. Nag-study siya sa University of Indonesia, no?
So dili siya kuan 40 plus siya guy, early 40s. So thank you so much. Dayon sa dili pa day ko malimot no kuan kanana ang atong i-greet po di ay ang ato ang usual nga mga kuan followers, viewers na ato sa ato ang YouTube, sa ato ang live streaming, si Engineer Crisostomo de la Cruz sa Kingdom of Saudi Arabia, then si Lady ako anak, monitor sige nato, kay maminaw po siya diri nato, makichika po siya, and then si kuan po, si kuan kanang Jennifer o si Roger William King sa Northern Ireland, si Tata Marilyn Rubio sa Malta, dayon si Grace Aray sa Japan, o si Milagros Agustin sa Chicago, si Bing Gonzales sa California. No, og daghanan pa kayong uban nga nagmonitor. Si Stella Navarro Daigar sa Compostela Valley. Sige po siya gamonitor sa atong kapihan sa Dipolog. Atong friend na nga way paglubad during our journalism days dito sa Compostela Valley, no? So, sa naandan, hinapunta nga kanunay kamo nga magsunod sa atong kapihan sa Dipolog, ilabi na karong buntaga, maminaw kamo, atong asukiti paminaw, atong mga viewers sa atong live streaming. Ang atong mga bisita karong buntaga, si Vice Mayor Senen Alvis Angeles, si City Councilor James Verdugues sa Dakbayan sa Dipolog, and then atong gi-invite si Fire Chief Richard Timuza kay Fire Prevention Month man ron ang March, tapos si Fire Officer Roland Ladera, no? Aron hibawaan nato ang mga maghisgot po kita unsahon paglikay sa mga sunog nga may tay mabahaan gar kaysa masunogan, no? Simba ko lang, no? So ato nang ipalayo. So hinapunta nga magkauban lang hapon kita karong Domingo ha. Og nagpasalamat kita nga walay brownout. Salamat nga to kang GM sa Saneco si Mr. Adel Mulapot, og ingon man sa NGCP silang Betty Martinez, si Bitchay Ladaga kay narabay forthcoming seminar, power seminar diha og press conference sa di Hotel Suite, no, karong March 15. Nakadawat na kitag invitation email, message invitation gikan kang Bitchay Ladaga. So good morning to everybody. This is Edes Paintito, mga inyong regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog. Duha katakna nga tulumanon public affairs program sa DXTR. Hatod kaninyo sa EPT Media Services. Atong ipaabot ang atong mga panelists karong buntaga, si Konsehal Ruben Ligorio, hopefully he's coming, and also Mr. Ronilio Boyli, ang media man, civic leader o former manager sa Zaneco. Tapos atong ipaabot si former Congressman, Attorney Rosilier Matoy Barinaga, nga nag-text na ko gabi, copy death. O ingon man si Paul James Hocolan, where are you? Mao jud, no? Sa atong ipaabot din sila. In the meantime, ako'y hatag ni Edgar Soronda atong kauban diring regular panelist sa kapihan sa Dipolog. Alang sa mga pahinumdom o mga greetings, no? Gikan ni Edgar. Guys, take it away please. Okay, daghang salamat Bido. Good morning sa atong mga sukid paminaw sa kapihan sa Dipolog. Nag-monitor karong mga buntaga sa Sibianan sa RMN, tatak RMN sa Dipolog, DXDR 981. Og imansab sa atong mga audio listeners sa atong live streaming all over the world, no? Wala muna kita video sa pagkakaroon. Ang ato nga present is ang ato nga audio lamang, no? Ang ato nga makuha o makita sa ato nga live streaming, no? Ang ato lamang una nga audio. So, welcome world, good morning welcome sa kapihan sa Dipolog. Og ato di ay nga pasalamatan og of course ang atong official venue sa kapihan sa Dipolog, ang Sunburst Fried Chicken sa nanimutang diri sa ground floor sa Hotel Camila Dalan General Luna nitong Dakbayan sa Dipolog, og ang Leal's Lending Investor niagyapon ni siya sa Hotel Camila 1 Dalan General Luna nitong Dakbayan. Mo kini official venue ang Sunburst Fried Chicken alang nastong kapihan matag Domingo alas 9 ngadto na sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon.
Ato usang pasalamatan ang Wilson and Elite Chicken and Hog Bayo nga palit og baligya sa buhi nga mga kahayupan. Mudawat usab sila sa litson order alang sa bisan unsang okasyon dinalian. Wilson and Elite Chicken and Hog Bayo gipanagyahan ni Roel Ferrarin na imutang sa Bypass Road, Estaca, Dipolog City. Ang Janus Marketing, kung dunay diferensya ang inyong mga sakyanan, ato dayon ang Janus Marketing. Mga branded cars, dali kayo ngayon sa Janus Marketing. Ipalagyahan ni ABC President Honorable Janus Yu na himutang sa Quezon Avenue ni atong dakbayan sa Dipolog. Pasalamat usab ngadto na kang kanhi Dipolog City Mayor May Honorable Roberto Y. Uy o kini yung kandidato sa pagka-gobernador sa lalawigan. Ato sang pasalamatan si Honorable Sit Frederick Bulit Harsos, kongresista sa Primero Distrito sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ngadto sab kang Honorable Agapito J. Cardino, ang atong mayor sa dakbayan sa Lapitan, ni atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ngadto sab kang incumbent mayor Honorable Evelyn Uy, City Mayor sa dakbayan sa Dipolog. Pasalamat sab sa atong BC Mayor, presiding officers ang Guniang Panlungsod, Honorable Sinin O. Angeles, Vice Mayor Dipolog City. Ngadto sab kang Director Muhammad Dazan Adjo, ang atong paro sa Department of Agrarian Reform. Ngadto sab pasalamat sa atong Chairman sa Committee on Labor, Employment and Skills Development and Public Service, kang Honorable Lakini Balong, diya sa Guniang Panlungsod sa dakbayan sa Dipolog. Kang Attorney General Jojo Napigkit usab City Councilor, Third Assistant Floor Leader sa Guniang Panlungsod Dipolog. Pasalamat usab ngadto kang Miss Melody Hamora Tulina, Mayoralty Candidate Liberal Party sa Salog ng atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ang Everglass and Construction Supply na nagbaligya sa mga nakadaiyang di kalidad nga mga glasses o architectural aluminum products o mudawat usab sa tanan nga roll-up installations na kanang glass tint, candy case and serving tray, ang slide-up windows, sliding doors and windows, casement windows ug uban pa. Nahimutang kini sa Comilio Building, Bonifacio Corner, Calibo Streets, Dipolog City, panayan ni Mrs. Gina Hondanero Daimil ang manager. Gloria D. Dapitan diya sa Sunset Boulevard, kauban na ang Fantasyland, ang bugtong theme park sa Mindanao o yung masaba sa Visayas. Kipanagyan ni kani Congressman Romeo Nunong Alusosa. Ang Dampa, kung Dapitan Aquamarine Park, nga nimutang yapon sa dakbayan sa Dapitan alang sa lamia mga seafoods. Nato sab kang Atty. Rosiliar Matoy Barinaga, ang kongresista sa kanhi Congressman sa Segundo Distrito, karon din sa College of Law sa Rizal Memorial State University dakbayan sa Dapitan. Pasalamat sab nato sa Ann Seafoods House, alang na sa lamiyang Seafoods House ni sa dakbayan sa Dipolog. Ann Seafoods House kipanagian ni Atty. Clyde Naong. Nato sab pasalamat sa Rose Kinder School, kung kamo nangita sa insakto nga tulunghaan alang na sa lamian o takto nga tulunghaan og maayo nga edukasyon, unang ang sa edukasyon sa inyong mga anak. Rose Kinder School na kini nimutang sa Lapu-Lapu Street, Estaca, Dipolog City. Pagitay lang si Engineer Nelson Manlosa. Ang Metro Shoppers nga nagbaligya sa mga high-end cellphones and tablets nga Carbon and Max brand from India, no? Naa kini din na MTC approved nga mga tablets o imasaba high-end nga mga cellphones diya sa Metro Shoppers, uban pa niyong panginahanglan sa inyong panimalay sa Dipolog Metro Shoppers. O imasaba, pasalamatan na to ang ato nga gobernador sa lalawigan, nagpaliusap sa kapihan sa Dipolog Governor Atty. Rolando Yebes. Mao katong pipila ka man nagpaliw katong panag-uban sa tulumanon kapihan sa Dipolog, ngayon yung babati live sa mga Sibianan sa RMN Dipolog o sa atong live streaming apan exclusively audio lang una ta karon kay dunay kakulian ng atong video sa www.rmndipolog.weebly.com. Okay, so good morning and once again welcome sa atong panag-uban sa kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Dayon wala kay greeting sa imong mga fans. Belated happy birthday lang sa kumpres kasi nagsaulog siyang adlaw nga tawhan niya itong March 2, no? March 2, 2013. So, miyaging tuig dito man siya nag-birthday sa iyang, dito man may nag-birthday niya dito sa Kuala Lumpur. Kung nga pa mi sa
Dipolog. So, belated happy birthday. O atuloy pasalamat usab sa tanang mga paryente sa mga suronda o saldiya nga miduyog sa kasubanan labi na sa paghatod sa lubong ni Tia Bini kagahapon dito na sa Kunakon. Gilubong kagahapon si Tia Bini. Thank you very much no sa tanang mga kaliwat sa Soronda Clan, dugong Soronda Clan o yung mansab sa mga saldiya nga miduyog sa kasubanan ni pamilya ni Tia Bini nga tumod na nga to siyang kaulayan kagahapon adlaw dito na sa Kunakon. Thank you so much, Edgar. Mintras atong ipaabot ang atong mga panelists diri karong buntaga, si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, si Konsehal Ruben Ligorio, o si Mr. Ronilio Boyli. Atong ipasalamatan nga ni sanong gayod ang atong bisita sa pag-anhi karong buntaga kay kuani kanang dugay na nato madungog diri ang iyang mahawot kayo nga tingog og Past President na. yes og ang iyang kapugihan no diri sa atong kapihan sa Dipolog. Sayang ag live streaming nimo. Lagi sige lang kay next time next month mabalik na to si Silbert Denduyano. Makita na daghan na ba kay nigpans. Lisod na. Unsa na lang ni Ayun na lang. during atong journalism seminar F4 ba ni siya ika F5. Ang Korean pop superstars bitaw. Ako pirma ko ana. Oh F5 ba ni siya di ba? Kaya ako'y kuan kanini ang ako'y makadungog sa mga comment. Oh. Mao jud, daghan kayong gagukod aning niya muna nga. Good morning pa nga to kang Alma. Oh, good morning nga to kang Alma. Hello. Ay. Naminaw kayo, I know. Oh, so bisag di mi magkita kabalo gud mi monitor gud na, no? So, bantay karon. Okay, so atong introduce diri ang ato ang guest karong buntaga sa atong kapihan sa Dipolog. Sabihan mo kuno intro. While waiting kang Vice Mayor Sidney Alvis Angeles, marira toron kay Musimba magina siya, daan ay siya mariris kapiyan sa Dipolog. Og si Fire Chief Richard kuan kanang Timoza og si Fire Officer Roland Ladera. Pero ato yung unahon karon kay na naman gyud ni ato ang usa sa kinakusgan nga bisita karong buntaga. Ang ato aning banggitan nga konsehal sa Dakbayan sa Dipolog na dili man ni siya mo atras kay past president pa po sa Buanga del Norte Press Club. So, kuan jud kay ni siya kanang kumbaga kuan ni kanang all rolled into one ba, no? O sa kapi pa na 3 in 1, no? Si Attorney Amo James P. Verdoguez. Presidente po na muna sa among kuan diri kanang ang sa estakas sa kalunay. Oh, magbubutar pa lang yan sa mga batang gagmay. Sigurado dyan na landslide victory. So, good morning, Konsehal, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, Det. O good morning ni Edgar Soronda. O sa tanan nagpaminaw karon, gustilan. Og napala ni live streaming nga na video. Makayon gisiro to man lang taong nga. Mo na nagisulti ninyo. Mapangka kita ni. Bitaw no, daghang salamat kay na dapit ko sa pag tambong diri sa inyong programa. Tinuod nga dugay naging higayon nga wata ka balik diri. Naay mga higayon nga naimbita ta sa high conflict man po sa tong lakaw sa laing dapit man wata ka tong ha. Pero karon mapasalamaton tang kuan. Wala ka puya o pangimbitar. So ako gyud gisiguro nga makatungha ko karon kay atol pod nga wa po tay lain nga kabilinggan ba mga lakaw-lakaw. So may buntag sa tanang nagpaminaw sa programa karong kapihan sa Dipolog. Okay, salamat kayo. Konsehal, no, dayon. Mudaritso tagar kay paabot diri ang uban nato mga bisita, at least na sila yung mga time on their own ba, no? So niya naman ato pahimuslan ang kaygayonan sa ato ang konsehal nga aniya gayud ato nagyong ma-interview up close and personal sa kapihan sa Dipolog. Konsehal, kumusta ang imuang pagkakonsehal di sa Dakbayan sa Dipolog? Unsay mga bills nga imong na-file into law? Unsa pay highlight sa imong pagkakonsehal kay I know ni-file ka karon og re-election, no? Third term, no? Final ni mga konsilbi pangatungdanan puhon maligyo og buligan ka sa atong labaw nga makagagahom, no? So, unsa man ang imo apo dihang accomplishment isip konsehal? Katulang highlights of your being a councilor in this city.
kita karon nasa ikaduha na kong termino sa kuang pagkakonsehal sa Dakbayan sa Dipolog. Tungod kay una ta napili pagkakonsehal atong 2007, nang re-elected ta with God's blessing sa 2010. Sa una na kong termino, tulo ka major mga ordinances ang ato na sponsored and then pasar gyud katong pag-create sa Traffic Management Office. Ikaduha katong contract payment system o ang ikatulo ang CCTV ordinance. Katong unang yung pinakaunang nga CCTV ordinance. Karon sa sakong ato ang second term aduna po tay tulo ka mga major so far. Tulo ka major ordinances nga napasa na pod. Una katong expanded CCTV ordinance nga nahimong controversial. Katong ikaduha katong bladed weapons nga ginadili pagdala sa gawa sa panimalay ang possession sa bladed weapons. Ikatulo, part of the omnibus amendments to the traffic code diin naay article dito nga atong gi-amend kita may sponsor diin mandatory na ang annual nga seminar sa mga motor cab drivers may kabahin na sa tourism o proper nga ethics ba. Dayon kinahanglan no sab nga issuean sila ID nga nagpamatuod nga naka-undergo sila seminar. At mga nakita nga importante kayo tungod kay kung mag-promote og tourism, ang nagunang mahimamat sa mga turista kana man yung mga drivers. Kay pag-abot nila sa airport, mosakay man og motor cab o wala sila service nga motagbo. Mabot sila terminal, mosakay man og motor cab. Man ang atong gitinguha nga at least ma-train ang atong mga motor cab drivers sa mga impamatasan o gawas na sa mga tourist spots, mga hotels pananglitan o gubat pa mga destinations sa atong dakbayan. Kaya aron mangutana nila ang driver nga asa man maayo mo kaon dire, makasuggest sila asa dapit, kabalo sila asa dapit. Mangutana ang pasahero kung asa maayo mo suroy, maka-articulate sila tungod kay na-train sila. And then may pamatasan of course. Kay kikinahanglan mo gyud na kay og sad experience ng mahimamat sa turista, the moment ka mo set foot sa atong dakbayan, magpabiling ganang sad experience niya, manabi pa na dito sa uban nga mauta man dito tungod kay first impression is last time. Dayon dili na pud mo balik ang mga bisita. Oo, na magiusa ka dili kayo sa daghang mga sad experiences nga pag-abot sa airport, kabrahag 200 padulong nandito sa terminal. So man atong gitinguha nga mawala. So man ang napatay mga pipila ka mga pending ordinances nang hinaot ang mapasar na before ma-expire akong term sa second term nako. Okay, thank you so much, Konsehal. Pangutanang gikan ni Edgar. Kaya dahil salamat dit. Nindot kay ni kaya itong diskutan kay ako sa una. Ako, bisa ganito karon. Basta mato ko ng lugar, mo gini kong bantayan ka ng mga public utility o how friendly at saka courteous ang mga kay publiko guni ilang gialagaran. It is not what unsa pero nagserbisyo sa publiko din. Kusog kay kuning bali ni matawana, abi kay kamatikod silang di taga dinhi pahimos lang ta. Sa una sa Dipolgi ko makamatikod ang mga anak, pero karon doon na ng mga anak, doon pipila ka mga drivers, no? Nindot nga kanang doon annual training, may ma-include ni Konsehal kay niya na tayo mga drivers din karon nga, mapahimuslano na. Sabi matanaw nila nga, dili gini taga dinhi mga bag-o ni diri, no? Kaya in fact, ako mismo, abot abi nila kay dili ko nagpaabot og motor cab sa Camila. Abi niya, di ko taga dinhi, di ka guest ko sa Camila. So magpahatod kong igot kay Pangilo. Itsura mo good for bro. Makabayad yung dako, no? Makabayad yung dako, no? Tanawon. Labi lang magsimlas. Hindi kagikan din ni kayo doon sa mo, Pangilian ko niyag gis. Oo. Kung ko niyag gis, kadi ko no, dili na ko no city proper. Ko, pa taga dis mga wikam mo dali balik ra gud. Ako kang sultan taga dis. Di man dugay ka taga. Ibig kang Pangilian. Nanay mga unani ba nga magtanaw sila. And in fact dili lang pud ni sa ako nga experience ko sa mga uban pud nga na nakaistorya nako na doon na nagipipila. Nga bitch makadaot sa tibok organization og tao. Maamong. Iapil ba nato ni mga unani Konsehal mo mas kuan gini siyang maapil ni mingon ani kana bitang kanang kasinsero sa atong mga public utility operators and drivers. So tinuod man gyud na manang usa kanina karason nga nangamahan ta tong ordinansa nga pagtukod sa Traffic Management Office kay buot nato nga makuan masiguro nga ang serbisyo sa mga motor cabs maayo. Mawala na ng mga balita. Panalitan kung naay mga reklamo bahin sa usa ka driver sa motor cab,
ma-report dayon sa Traffic Management Office. Karon maglibog man ta matutag pulis, matawag sa pulis. Murag walay kon ba, walay kanang speedy and appropriate resolution ang nanang klaseng mga reklamo. Ug na opisina nga may muhandulan na pwede man na i-demerit system. The moment nga mag-renew silang franchise, pwede man na babagan or i-deny ang renewal sa franchise tungod kay adunay daghang record nga dili maayo ang usa ka motorcab o motorcab driver. So usara na sa mga rason nga ano nga mahantaan anang maong ordinance. Kanang training pod issuehan sila ka ID, gituyo po na kay namoy practice ning uban pod nga kanang aning magabi ilang tugutan ng ubang tao nga mo extra. Dayon mamasero, dahil pag mamasero, di na dayon kay may proper training, lahi og tratamento sa mga pasero, na ay pasero nga mo para nga dili hunungan, na hunungan pero dili pasakyon kay dili mosugot. Anang mga experiences ba nga dili ang tamayo, ato na malikayan. Kaya pinagi sa ID, masuta man na og drive og dapat unta mo drive sa motorcab mao ba? Makita man ang naong, no gipa-extrahan man na. Aron ma-pinpoint ato ang liability or responsibility. Okay, thank you so much, Konsehal. Doon na duha ko kabutang nga gusto nako nga ma-enlighten ang mga publiko, no, nga naminaw karong buntaga. Kanilingon ka nga gipa-extrahan ba ang motorcab or wala. Pero akong namatikdan this past few months nga from October, November, December up to hangtod ag sa Biyernes kay tigsakay raman tag motorcab, no, kay trabaho. Kuan kanang dili taga dire ang mga driver. Nya nana ko nga, dong, ato ko ana, insya nga, asa na dapit ma'am? O, kung dili ka taga diri, insya, taga Ruhas ko, katong isa taga Katipunan ko, katong isa taga Rapitan ko, yung ko nga, time sa, ayha mo mag-drive, siguro inyo suhitohon ang mga lugar, o, unsa ni nga mga kantuha, unsa mga landmarks diri sa syudad. Mga kuha na sila man na mga OGT. O, dili man good kay ang ikaw ang driver naman oy nangutana sa pasahero ug asa na dapit, just imagine, no? So mabiyan ang magkuantag driver kanang magsakay tag motor ka pero niya to datang matong destination kita na may pangutano noon. So wala akong experience in ko nga murag lain man ini ang motor cab driver dili kabalo asa tapunta. For example og gabi na nahitabo dayon tapos kanana ang di na to maswito ang driver na to dayon tapos may mga krimen nga mahitabo na labi na mga estudyante gikan sa eskwelahan late at night. So, maot tayo na yan. Kinahanglan nga ma-monitor yun na sila ma-register. Manay reason nga nagamahan ta atong maong ordinansa. Aron pagsiguro nga mga drivers, gawas nga matudluan sila sa mga pamatasan when dealing with passengers. Kinahanglan nga sinati po sila sa ato ang dakbayan sa Dipolog. Kay sila ra bagay frontline when it comes to kanang pagdala sa mga bisita ngadto sa mga nagkalalayong destinasyon sa ato ang lugar. So importante gyud ang anana aron malikayan po nato ng mga extra nga mao ra magina makadala usahay og kaning kasamo ko usahay. Yes, okay. Thank you so much, Konsehal. Before ta mo-proceed no ni Konsehal sa ato ang discussion karong buntaga about traffic, daghang kay pang buot nga abot dito sa ato ang Konsehal kay siya magay nangamahan ining traffic ordinance diri sa atong dakbayan sa Dipolog. Ato nang i-acknowledge ang paghiabot diri sa atong fire chief sa dakbayan sa Dipolog, si Fire Officer Richard Timusa. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Mayong buntag po sa tanan. Okay, salamat kayo. Shy kay siya sa microphone. So, kadyo lang ha. Edgar, kadyo lang. Follow up sa ko gamay atong to akong istorya ganina. Secondly, gawasan ng mga extra konsehal nga kapila ko laging di kabalo asa dapit na mga adtuan nato. Doon ay feedback gikan sa motor cab drivers. Are you planning to implement kanang color coding sa mga motor cab? Kay ang katupitaon ka na mag-day off sila, doon ay day off Monday, Tuesday, kay aron ma-regulate, no? Doon na magkutoy feedback sa akong nasakyan po nga motor cab, ingon siya nga, nagplano ko ng syudad nga i-color coding.
dayon og ipatuman panalita na kay nanay mga pintal na daan ang ilaang motor cab dako kay sila gasto. Ilabi na og kanang naang palitan green unya pulaya ilisan pod og unsay mga drawing dito sa motor cab nga moy gusto sa pag-iya ilisan na pod na bitaw. So ingon sila nga problema ba ani ni amam kay basin og mandayon og implementar sa syudad kanini ang color coding sa mga motor cab. Dayon nagbayad kami sa franchise nga dako-dako pod. Dayon mahal pa kayo ang gasolina. So namura og dakwa na gyud kami ani, dak-an na gyud kayo mi ani sa amo ang kuan ma'am panginabuhi, lisod na gyud kaayo. So unsa may ato ang kuan ana konsehal? Comment. I can categorically say nga there is no such plan as yet. Okay. No, siguro na nag-suggest pero if, as to whether or not it is being seriously considered, that is not the case. Gani kung namanggalian na kita mismo makabalo magyod. Kay membro man ta sa kaning sanggunian nga sige pod nga magkatokyan ang mga butanga. So wala na ng plano. Kung namanggalian na ng plano pohon, sigurado gyud ko nga konsultahon ang mga motor cab drivers. Kay wala gyud sukad mga lakang diha sa atong konseho, labi na may tungod sa mga motor cab drivers nga dili konsultahon ang hingtungdan nga mga sektor. So wala na. Ang ato ang number one lang ron nga gi-consider kana ra yung unsaon nga sila pa mapahapsay ang pag-operate sa itong mga motor cabs. Labi na kay nagpadulong ato ang centennial celebration and then natay mga dumuduong dire. Ang atong gilikayan lagi nga ang makahinagbo sila kung dili maayo nga experience. No, tungod lang sa pipila ka mga drivers maangin na noon tong daghan nga nagtinarong. So naninguhat ang ato aning mapahapsay ning maong butanga. Okay, thank you so much sa imong assurance, Konsyal. Edgar, may pangutana? Okay, dito, hinong doon mga kuano dito, diba? Ikaw o si Konsyal Bardugis, kahinong doon ni Winwayer in Tagum. Kawantaw mo dito sa motor cab, diba? One color sila, ang mga public utility. One color gid sila, ang private po, ma-identify gid nimo ang lain ng mga motor cab. Kay ang tanang public utility, one color gid sila with kuan pa yun, kining extra large, kining mga numbers. No? So, dali kayo sila. Murag, nindot po ito nga paagi ilaha. Yung sa ato, Konsyal, I don't know kung naiplano ba or ang public utilities, pwede ba ka nato nang one color sila, ma-identify sa public utility with big bold numbers para dali sila ma-identify. Then, another question kung nalang ipasakay, with regard to the ID system, Konsyal, unsa ba ang mandato sa ID? Isablay sa driver or isablay sa motor cab? Kay kung isablay sa motor cab, maistrahan gihapon. Kay kinalang visible na with ID picture kay aron dili maistrahan kay makita mo namang driver ang picture niya. Ang nahimutang sa ordinansa butang sa motor cab dili sa driver pero atong lugar di dali makita sa passengers. Katong may portion nga kadapit sa nibela sa di ba na may portion nga sa cab na nga kung magsakay ka dili tong magtalikod ka magsakay katong atubang ka makita nimo pero naay science nga aron makita gyud ang naong pod sa driver. So ato nang gihimo para matagaan po may serbisyo nga ato ang mga passengers kay let us take note that this is a public service. Kanang pag-operate og mga motor cabs, it's part of public service. Just like kanang electricity, just like telephones, like trains, mga buses, manay nature sa serbisyo ng motor cabs. So ang gitingwa sa gobyerno ana, kana sila gitugtan sila nga mo-operate on the condition nga kinahanglan mo extend sila maayo nga serbisyo ngadto sa mga sumasakay nga publiko. Manay atong tumongan ng atong ordinansa. So pero it's not what I expect nga ato dahil nung matay na ito ang objective in the first year of implementation pero sa constant nga serious implementation na kita malaumon nga mapahapsa region nato dili madugay ang ato ang pag-operate sa mga motor cabs. Namagina siya yung mga kuan gyud, namagina siya yung mga stages nga dili pa nato
100% nga implemented. Usa ba kadako ning atong ID card including og ang picture nga ipabutang konsyal? May imagine ako, it's more or less one half of, it's a little less than one half sa short bond paper. Para magana na ang size. No, picture. Pero ang usa ka selling feature ani sa maong ordinansa katulaging ipandergo sila seminar sa tourism. Ang atong tumungan naron panalitan gusto sila matong hotel. Makabalo ang motor cab driver mo suggest kung asang hotel mga pangutana pananglitan sa may gusto nimo hotel mahalon bratuhon sa ba short time ba or sa ba 12 hours ra ba 3 hours ra ba Kay short time or long time? makabalo ang motor cab dili kay ambot lang sir wa ko kabalo mana nya ba sa mamagunay maginay number 1 nga ba pangutana bitaw bisag kita matutag Manila Cebu ang ato pangutanaan dito kana mang taxi driver no naong taxi driver mo gipangutan na wala ka balo na kamo duha na wala ka balo naong nabuga ka mo sakay na pugag laing taxi no pero ang kanay magong idea nga akong naumol manay rason nga naka-sponsor sa mga ordinance nakuha na nako sa akong experience sa pag-adto sa Siquijor, Bohol o sa Baguio. Kuan kay dito sa Bohol pananglitan madto ka dito og pilay taripa mo ginailang kubrahon. No, so wala gyud sukad nga mga kontrata bisag layo sa kaming motor cab gikan atong usa ka mall mat niadto mig sentro, wala gyud ni attempt og pangontrata ng kanang taxi. Niadto mi Siquijor ang ga-drive sa mo ang mini coaster suito sa mga lugar murag na instant tourist sana siya kanang guide, tourist guide sa katog ang pinaka nindot gyud akong experience ang katog yung dito mi sa Baguio. Gikan mi nang murag kalingawan na ng murag bar district nila ba sa mga katong mga bar sa mga Batanon katong na mga Sabak-sabak ko na, yung konsyal Ruben Ligorio, ano ka mo ka, batay ka ni Alma. katong mga bar ba nga dito ang mga Batanon magtipok-tipok. Ano ka baloloy ko no ka? Oo. So, masakay mig taxi, kay muli naman sa mong hotel. Pagsulti na mo kung asa minapit, asa mong destination, lahi day ang pagdungog sa taxi driver. So, tingala milayo na magidaganan. Among ginang asa man ta padulong? Asa man mo sir dito sa mga aling hotel? Ay, sorry sir, nasayop ko paminaw. Di balik na mi. Ang driver mismo, without being asked, ningon nga, sir, kanila bayaran ninyo. Kisala man niya ang kuan. O, ang iyan, gikwinta lang mga pilibero nun, may nosang yun niya pila itong nasa sa metro. Honest ka ayo. Man ka, ikaw turista, maka-encounter ka ganahan ng honest ka driver. Di ba? Ganahan yun ka. Ganahan ka sa lugar. Anahan din yung mga driver diri. So, dihat na nakakuha idea. So, manulti mo na dayon, pag sama sa kong gibuhat ron, nanulti ko, manulti din na mga diri. Paano sabak-sabak? Gawas ito sabak-sabak. Bigyo ko manulti ato. Kaya ubag, ito tuyok Bahala gito kong tuunan ya. Okay, salamat kay Consul James Verdugues. Binaw ra ba noon? Alma, hello Alma. Atong i-greet na diri acknowledge na to si Fire Officer Renato Velasco Jr. sa Bureau of Fire Protection diri sa atong dakbayan sa Dipolog Kauban ni Fire Chief Richard Timoza. Ato i-acknowledge sa pag-iabot rin sa ato ang panelist line si Consul Ruben Ligorio ngano kuno nakaibalo si Consul James anang sabak-sabak. Salamat bet may buntag sa atong suking tituminaw ning kapihan sa Dipolog sa atong bisita si Honorable Consuelo James Verdugues. Mga higala, kini si Consuelo Verdugues, very honest din siya. Masulti mo si sinuod siya. Dahil bilib ko ano ikaw, sabi pa siya buhat o rinansa, iyag yung i-experience yun. Para epektibo ang ordinansa, iya yung actual gina, no? Asa karon mingon sa karon nga asa paingon sa sabak-sabak at sa mga pungutong ko. Kabalo na siya mga to gina kaya how can you effectively prepare, no? Sa bawang ordinansa kung dili mo may experience. Aron na compare mo ang tungsi tinuod. Diyan pili mo na yung mga bilib lang, yung mga mula lang. So, honest ka na siya. Nung nabalong siya, asa paingon, sa short time, nabalong ko na siya. Kaya visual mo na siya,
Wala ni akin ako lang ako panaghap ni akin. Gadala ba ka ni Giabi silang balay? Naman, kasulod ako panaghap niya ako. Pero kining panaghap sa hay mo tinuod man. Kana mo nga na short time, long time, 24 hours, nang ibalo mo ta. Kaya sa misalayan ko, how can we effectively prepare and drop an ordinance kasi na ito hinuna. Kaya ng traffic. Ito, ikaw ba sa kapaingon, sa mga balisyo, di ba yun ang seberan. So, anong kayo niya si Honorable James Bildogis. Muna sa aming mga aktibo kayo nga konsyal sa Laiban sa Dipolog, nakataon lang karong panahon gwapo na kayo, epektibo ang ilang ordinansang expanded CCTV, pero giirok lang ito. Giirok sa atong mga honorable board members, o gano'ng sinundan. Ayon kilin niyo nga, ang mga tao Colombiano, medyo kung kayo apprehensive kayo sila rin hitabo karon nga mga kawat-kawat nga sa bako kunuhay, may tabo rin nga CCTV di man ito ma-implementar sa ato mga kung kay irok man ang ordinansa. So mura og sila pa abot unsa ka hitabo niya sa atong syudad kung sa bakuhay na mga di man tabo sa bako lang pito ka lang di mga krimen mahitabo. So kinsa blame na ni dili man blame si James Bildogis, i-author rin, hindi po ingon nga kami po mablame kay bisag po siya may ga-author ni pero amo pinagitabangan, amo pinaghaguan o anak po ng mga committee hearing. So part din sa iyang ordinansa, it will, I feel sad, I feel aggrieved nga nang na ang ordinansa, nga ang tuyuan, maayo man ang katuyuan. So sorry lang tayo James, nga ang iyong system ay hirap. So, walang sila pa, ang Judgment's Day ini. Karoon may 13. Nga, angay ba, kinsa may angay na itong tuhuan, kaya ba mga tao may irok, o kaya bang ordinansa ng irok. Salamat kayo. Thank you kayo. Okay, salamat kay Konsehal Ruben Ligorio. Ala nga to kang Alma, katong ipamulong ganina bay mga sabak-sabak ni Konsehal Ruben Ligorio, iyara to sa nagsilbya, walay labot ang tagdumana og istasyon. Okay? Kay wala ba duda ko, wala ba ni dalang yabi, di kasunod silang balay. Okay, joke. So, thank you so much, no? Kung ipunod ito nga tumisikihon, ubang mis Alma po noon. Kami man dito ato sa kuan. Hindi pagid ang tiron. Ang mga driver sa Sikihor, mabalok sa paingon. Naanis man yung gayo. Nawala ang iyang, ito sa Sikihor nawala ba? Oo, katulong mo. Nawala ang iyang kamera. Kamera, pagbalik na mo naman dito nga sa tao ba, no? Napamagot naud mo ko sa kanang mga mga simili dito ba? Nice meeting, na-overnice meeting siya sa mga katulawon. Limang katong simbahan nga pong gikuha. At man simbahan ko no? Tumunod na naghanap kayo ng hubag ulit. Kaya ko man tawag si James, pero inot lang itangag. Sa Lasli na siguro to, Lasli? Oo, Lasli. Nawala iya. Ibalik ka na mo niya, nagyabong piling po sa mga tao. Dili pa sa ubang mga lugar, goodbye. So, hopefully, ma-implement na nato din sa itong dakbayan, Konsehal, through your ordinance. Manang naninguha ta. Pero constant ka na siya. Constant ka implementation. Kanang dili ng off and on ba? Makatong mangigagaya ng mga tao. Kaning sa kuan nang kaning sa Baguio lang kadako sa lugar kadagan sa sakyanan. Pero tanaw mo dito manung dili man mo ang ilang traffic sa Ginay pero mo isdog. Mo move. Pero ang ilang mga sakyanan ilang hipos sa daplin sa dalan. So pa ang main job nga ang mga thoroughfare gyud mag-move gyud ang traffic bisag usa kadagan sa mga sakyanan nga mangagi. Mag-observe maguputa dito kun mga lugar nila dito. Okay, thank you so much. No, di aman diri ang atong fire chief, no, mutabok tag napod og discussion. Ayon si Honorable Bildogis. Atong balikan gyud po siya. Painon sa natog chat. Medyo murag. Ato sa painon siyang chat. Dili na tayo na pa ikauban diri ang atong lain nga panelist si Mr. Ronilio Boyli kay to siya lakaw painguto kuno to sa agikan sa luyong payo sa gisukan. Mo lang sa regular member? Ni Paul bitaw na siya. Okay, siya nag-auban nila, si Mulan Sir sa Liberal Party. Maraming tulig si Muling Soliba. Okay, siya ito po Kaning Boyli nga imong gi-mention karon, is he the same Boyli
who is running for board member in the 2nd District of Zamboanga del Norte. Katong manager sa Sinico. Katong kanhi manager sa Sinico. Mo ba dit? Kana siya? Abot lang, sumala, kamo may kauban sa pilo. Mura lang sa kuan ba? Mura lang sa korte ba? This Juan de la Cruz, you see this same Juan de la Cruz, the accused in this case? I don't know, Your Honor. Ang kauban po na ko, ang kauban na si Atty. Crisologologoy Desierto. O muling suliba. Kuya. Ang nagiya sa Igrahe. Incumbent, gagmiting po nga konsyal. Unya si Burok siya ito ni Julius sa Prince pala siya. At siya, upat sila, no? Upat na Sila boy, mao ang kanhi, ang buraog legal officer. Konsyal pero sa una sa Manukan. Muna yung kaubandet. Sabay lang siya magkasiran ka, makakabalo. Muna, sabay pa Kasi mo informasyon. Sabay pa bang pabor ako, Yun ang igagaw yun. Si, Lugoy de Cerdo. Ako ang... At tugra, parehara mo duha nga. mga anek mo po. Mga anis pa. Okay, salamat kayo. Tapos pa din sa ato ang serious matters na po, no? Bahin sa sunod. Nakatawag di ko rin agad kabuk na rin. Okay, so, nga to kang Fire Chief Richard Timoza, March 1 to March 30 is the observance of Fire Prevention Month. Every year, sige taga, kuan, observar, sige pag maglibot-libot para mga preventive measures, nga magkuan sa mga pahinumdos sa mga katawan, and yet, digit kali kaya naman dyan sunog. Diba? So, this time around, this year, no, sa inyong paningkamot, hinapunta nga wala yung sunog po mitabo nga mutunog po rin March, no? Kaya marag ironic kayo ba nga, naon sa ba nga Pandaw Fire Prevention Month, dayon tapos dagang sunog ng mahitabo simbakulan diri sa Tungdakbayan. Pero dito gani sa Manila, nagsugod ng gani March 1, ritso man dahil sunog din sila dako kayo, no? So, Pagbungad gyud sa pag-obserbar sa Fire Prevention Month, gitagbo sila og usa ka dako nga sunog. dito sa Manila. Una sa tanan Yes, ako sir, go ahead. ang paglukbog, pagrespeto kang Honorable Berdugues o kang Honorable Legorio Sir. O nagpasalamat po ako in behalf of the Bureau of Fire Protection, the Dipolog City Fire Station nga giimbitar mi niining usa ka panagtipok, no? Aron maabot namo ang katawhan sa Dipolog ug sa entire province of Zamboanga del Norte kaning 47th observance of Fire Prevention Month, which commenced March 1 to March 31. With the theme Sunog at Sakuna, Paghandaan, Kalikasan ay Pangalagaan ng matamasa ang pagunlad ng bayan. Now, mahibulong tanong, anong sa panahon sa Marso, nga Prevention Month man nunta, daghang mga sunog nga panghitabo. Pero nagpasalamat po ta, no? Kay dinhi sa Dipolog, as of this moment, wala pa ta ka-experience. O manghinaot ta, nga wala gyoy mga ingana nga panghitabo, nga atong ma-experience, no? Sa dakbayan sa Dipolog. Kay kani manggong sunog, mayingon tag, ang kalayo, friendly ni siya, no? Kay sa ato ang day-to-day nga activities, manginahanglan man tao kalayo, no? Maluto o uban pa. Pero kung masubraan po sa ato ang sa term nga gigamit kanina sa atong kadanhag, makaingon pag destructive po ning kalayo. Okay, thank you so much. Og ato diring acknowledge ay ata mo padayon, no? Ato i-acknowledge din ang paghiyabot ni Vice Mayor Senen Alves Angeles atong kapihan sa Dipolog. Good morning, sir, and welcome back to kapihan sa Dipolog. May buntag date, no? Uban sa arong mga kauban karon si Councilor Ruben Ligorio, si Edgar Solonda, si Paul, si Councilor Berdugues, ug si ang atong Fire Marshal diri sa Dipolog, si Major Timoza. Gisgot mo sa Lansar, board member. Di ba na si Honorable Vice Sila Angeles, mulang sa pagka-Vice Governor? O ba? Nakapukoy pangunta na din. Ba ba na, no? Sige, go ahead. Sige, go ahead. Kani si Vice Mayor
Vice Mayor Sinin Angeles, mabo ni, is he the same Sinin Angeles so is running for Vice Governor? No process of Yes, Your Honor. Pero James, na-observe na ko na kining politika dahil maka-regions, no, maka-kwan. Oh, maka-gwapo, maka-batanon. You look at Vice Governor, Vice Mayor Sinin Angeles. Tanaw sa rin, nalimpyo ang naong, no? Nahami. Sa una na yun, sa una gubot. Sa una gubot, kaayo agi sa problema, sa una. Karoon mo rin ni problema. Kaya, kaduda ka sa irason, nagduda lagi ko, paling nagwapo na batanon man. Kaduda, maramay, tinili mo lansar tag-Vice Governor kayo batanon ta. Pag si Boyle, pag-abuhin, yun siya nga, may naman ang mudagat tag-board member, no? Kaya pag-arthritis mo, wala. Nga, nawala di ready, nalibakan. Okay, salamat kayo sa nga tanan, no? Sa ato, lain man ko itong komedya, no? Bisan atong, bisan ato sa pagkapihon, ang paghiyabot di rin ni Vice Mayor Sinin Angeles, mutana si Consiel Ruben Ligorio kan Fire Chief Richard Timosa o musunod si Edgar Soronda. Ako po na rin mo nga. Ang atong, the same question gina akong gipa-support ni Adtong Miyaging Tuig. And ang inyo po kaubarya mong gi-imbitar isip sa mga guest din sa kapihan sa Dipolog. Kung unsa ka equip ang atong firefighters diha, no, gikan sa firefighting equipments o sa inyong mga mismong personal nga kagamitan, no? Nga naabay inyong mga kupo nga dili kayo mo ma-expose sa init. Kupo. Oh. Or unsa ba dito nga naman? Kaya ko ikukumpara sa si Juan Dracula. Kanang king. Dayon. Kapa. Unsa man pud kung katinood nga ang atong mga kanang mga fire trucks diha nga usara kuno ga gadagan dayon ang usa po kulo bulhot mura kulo ihi sa tigulang nga lalaki nga asura mo gawas sa tumoy. No, dili mo tuibo. Sa katinood na pre. First of all, no, ang ato ang strength karon sa Dipolog Fire Station is only 42, which is way below the required number sa gikinahanglan, no. Sa pagkakaroon na tayo upat ka fire truck, dili pud ta mo ingon nga kaniniya sila mga brand new, no. Na sila yung mga depekto gamay pero makasustenera in the event nga naatay mga sunog nga panghitabo. Now, sa akong gikaingon kanina, 42 dayon ang ratio sa usa ka fire truck incomparable to sa personnel 1:7. So dinha pa lang kulang gyud ang atong personnel, no? But then again, kani ato ang mga personnel karon sa 42 nasa mga 80% ang mga batanon ani, mga bag-ong graduate wherein ang curriculum nila sa training center is different from the curriculum before. Kami sa una 3 months naman ang training. Kaning mga batanon nga firefighters na to 6 months na. So they are exposed, no, sa kaning lain-lain nga mga tahas sa Bureau of Fire Protection. Dili sama sa una nga mayon tag bumbero firefighting ra gyud. Wala na ilain. Pero karon ang atong mga personnel, no, kaya na nato nga mo rescue kanang gitawag nga high angle rescue. Kaya na pod nato mo rescue sa mga collapse structure kanang inagian sa earthquake. Kaya na sad nato mo responde sa kaning emergency sa tubig, no, natay gitawag nga water rescue. So equipped ta in terms of kaning sa skills. But then again, sad to say, kulang ta. Dili nga wala, pero kulang ang ato ang kagamitan. Gani sa ako ang pag-assume last year, no? Wala kayong mabutangan og importance ning ato ang emergency medical service. Naatay ambulance, pero wala po'y sulod. O kung naaman, ban-aid ra siguro. Pero kaloy sa Ginoo karon with our own initiative, na siya mga gamit nga pang-rescue nga makatabang sa ato ang local disaster risk reduction management, no, sa atong unit ug sa ato ang 117. So katong unsa to sir, katong kapote
Kapat. Oh. Sa pagkakaroon, makaingon ta na siya sa almost 1:1 na, no? So kada usa ka fireman na siya usa nga firefighting suit, no? Kani pod nagpasalamat pod mi sa ato ang higala pod nga si Mr. Velasco nga tuwa karon sa United States. Actually atong December 27 naka-donate siya sa AMOA, no? Kaning firefighting suit. Velasco, di ba na igsuon sa atong Vice Mayor? Kanang mulan sa pagka-Vice Mayor si Honorable Horacio Velasco? Ang kay pangutana, James? Ang kay pangutana, James? So, kani sila kanang kuan gyud nagpatronize gyud mayingon ta no nga every now and then if they have the chance to send yani mga gamit no dili gyud sila mo paltos sa pag-ayuda kanato no gani ang representante gyud nila si Dr. Velasco gyud every now and then na gyud na siya andam nga mutabang. Then recently no natay ang regional office na to gigahinan ta og 3 ka unit nga self-contained breathing apparatus kay kanimang kung bumbero na to kung ikumpara sa mga bumbero sa gawas lupigon sila dili kita kay sila di man sila makasulod sa building kung walay oxygen ato labakara lang bason kumbati na so di sila sa Pinoy nga bumbero Katong naintriga ko tong kapa ba? Oh? Abi na ko pangutana og nalabay diladlad og kapa. wala pa diladlad wala pa. Okay, sir, good morning. Bro man ako ni sa radio group. Kaning ni ang atong opening no atong mang giparada nga atong mga equipment. Sakto gid ka. Naman ta pero burog doon lagi kakulangon. Comparing to the growth of the city karon labi na ang mga kung dili pataas palapad no nagkadagko. Mo ni ani nga aspito. Can we answer ko simbako kining niyang mga struktura kung mahitabuan din sa atos lakbayan sa Dipolog? To be honest no, ang atuang fire truck is only good for pinakataas 3-story. No. Sa pagkakaroon, very evident ang progress sa Dipolog, no? Nagkataas o nagkalapad ang atong mga building. So makaingon tag buyag simbako, di gyud nato makaya kung mga high-rise building na ang hisgutan. Pero on the other side, nagpasalamat pud ta nga kaning mga bag-ong building mituman ra pod sa mga gipang require, no? Sama sa mga sprinkler system, na sila yung mga wet o dry standpipe nga o ni comply gyud no para exit tanana nga natay kakulangon diri sa ato ang mga ekwipo pero ang building mismo mga bag-ong building equipped na sila o nituman sa mga sa regulasyon nga gikuan sa ato ang fire code. Okay, thank you so much. Niyaman diri nato ang atong Vice Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, kauban si Consihal Verdugues, Consihal Ligorio. Mga tanong lang po ta og unsa po'y involvement sa LGU under Mayor Evelyn Uy o ni Vice Mayor Senen Angeles diha sa inyo ang opisina kay diri man mo ga serbisyo sa ato ang Dakbayan sa Dipolog. So, after you, si Consihal si Vice Mayor Senen Angeles, doon na ba namoy nangayo magtabang sa Dakbayan sa Dipolog o sa pagkikatabang sa Dakbayan sa Dipolog? Kani nagpasalamat pud mi og dako no with the leadership of Mayor Uy nga sa kanunay no anaa siya andam og daganang mo ayuda sa amo ang mga kakulangon no sa gamit tanan even the smallest thing among ihangyo wala pa man pod mi gibalibaran ni Mayor no og nagpasalamat mi og dako. And the last time that we had Councilor Velasco mo siyang giimbitar sa amo ang anniversary, he kanini ang malipayon siya nga gi-inform me nga there was a resolution being passed by the council kanini ang hangyo sa DILG nga tagaan tag usa ka fire truck
gani kung ato ang na-monitor atong March 1, no? There were several cities were recipient ato nga fire truck. So sa amo ang info, there naay 78 nga fire trucks, then 30 plus rato ang na-release pa. So nang hinaot mi nga katong representation nga gihimo sa City Council, matagaan ra pod og importansya sa kauluhan sa DILG. Okay. Adi aman do si Vice Mayor Senen Angeles. Kumusta man sir ang inyo ang tabang diri sa atong fire officers, sa atong mga bumbero? On the part of the Sanggunian, ang tinor ba itong gisulti ni atong Fire Marshal, si Major Timosa, nga nakahatag yun ang syudad, no, o ayuda sa atong Bureau of Fire Protection, halos tanan yun, no, nga mga kikinanglan nila except the fire truck, no. Pero ang atong Sanggunian, nipasar nami og resolution urgently requesting sa DILG na mopahat og at least usa ka fire truck nga medyo bag-o nga makasukol og high-rise building, no. Sa atong naibawan, itong during the time of Secretary Robredo, og wala in town to siya mipanaw, doon na naging usa ka siguro gyud nga ni pasalig ito siya last time nga niani siya nga gahinan yun ang tapayan sa Dipolog. Now, hopefully, karon si Secretary Marojas, mura og katagan yun yung dakong pagtagad ni Mayor Uy sa pag-follow up nini. No, siguro basin og makakuatag usa sa isulti ni Major Timosa nga usa ka sa bagong nga mga fire truck nga mahatag sa dakbayan sa Dipolog. Okay, nakahibaw ta nga ang atong Bureau of Fire Protection sa Dipolog dugay-dugay nagyud nga katapusang nakadawat og bago nga fire truck. I think when I was still a councilor at that time, no, nakadawat og fire truck. May gani kay ang atong dakbayan sa Dipolog naningkamot gyud og acquire gyud og kaugalingon na gyud nga fire truck nga makatabang gyud sa atong Bureau of Fire Protection plus atong ubang mga NGOs diri sa Dipolog nga nag-maintain og ang ilang kaugalingon nga firefighting unit nga at least doon na radyo ikatampo sa atong mga paginanglanon diri sa Dipolog. Thank you so much, Vice. Kung nahinumdum ka, dili gihapon sa itong kapihan sa Dipolog, dili ito si Officer Timosa ang diri, murag silang Roland Ladera to ana. Atong naghiskota nga dunay propose nga lot para i-transfer ang Bureau of Fire Protection dito sa lote diha nga gipanag-iyahan sa City Government of Dipolog kay huot kaayo kanayan lang lugar diha dayon ang accessibility niya din ang dalan, no, so dili sila comfortable to say the least, no. So, kumusta naman to nga plano, sir? O mapadayon ba ka to para matabangan jud ang atong Bureau of Fire Protection? I think as far as I can remember, there was already initial agreement with the city nga murag ang paagi is parihara pod ang sa PNP, no, nga muputa po kantidad ang Bureau of Fire Protection, then muhatag lang po ang counterpart ang city. Just like sa PNP building nga nagtunga, no? Kay murag doon na may luna nga i-identify ang atong mayor o ang atong sa Bureau of Fire Protection diya sa government center, no? Siguro mura og kulang lang ni og go signal siguro sa Manila kung doon na bagyo mapahat nga kwarta o pilapod ang mapahat nga kwarta para sa mao nga project sa headquarters sa atong Bureau of Fire Protection sa Dipolog. Kay ang atong dakbayan ready nga muhatag og porsyon dayon di man nato na ikalalis nga ready pod ang atong dakbayan nga muhatag og counterpart whatever, no. Okay, update gikan sa Bureau of Fire Protection. Actually, we had a New Year's call with the regional director sa Fire Department, the person of Senior Superintendent Carlito Osenya,
according sa amuang pag-istorya ni Mayor, ang gigahin niya nga area is kaning tapad sa atong bagong police station, no? And mao na ganito sa naingon ni Vice nga ang city is willing to share, no? Kung pila man ang gikinahanglan sa pagtukod aning bag-o nga edipisyo. Ang amuang gihulat karon is sad to say, no? Sa pag implementar namo sa bagong Fire Code of the Philippines of 2008, among gi-implementar kini atong 2010, wherein ang Bureau of Fire Protection na ang maoy nangolekta niining Fire Code fees, and as provided sa Fire Code, 20% sa amuang na-charge, no, sa Fire Code fees will be given to the local fire service. Now, from 2010, 2011, wala pa na mahatag sa kaluhan, no? Ang problema ko no is DBM na, no? Kay sa ato ang area dire na kuha naman kanini ang balanse naman ang ato ang collection na remit isakto naman, wala man tay problema. So kung ato ang i-sum up from 2010 nga collection ug ang sa 2011, more or less makaabot ta og 1 million ang share nato sa 20%, no? Kung ibungag pa nato ang 2012, so siguro makahimo na tag mga 2-story building. But mo na ganito ang amo apong gipaningkamutan pod nga ma-release na gyud, no? Og mo pod na problema sa uban nga LGU kay other LGU is also willing to help the bureau, no, in little way or big way they can, but ang problema ang pag-release, no? Nakaroon sa DBM ang problema nganong dili nila ma-release ning ato ang 20% share sa Fire Code fees collection. Okay, yes, sir. Nakoy korte ini dit nga naagi magugudya sa ilahang ilabit ako opisina diha, you know. Nakita ra ko nga wala puro area ang bugya, wala dalawang para hasa sa lang silingan diha. Naunay sila. Maunay mo diha kay pugida ra bang mga light material sa man yung kili diha. So I think may tiyala inyo ginang i-prosecutor ninyo o may mamaningkang mo itong sulat sa kauluhan tingali, yung pa lang inyong pagkadagkuhan ito nga, mahimunta, sugdalang wagay, ang city, willing man mong counterpart. I think, og inyo lang tingaling iyohon nila og ligwat ito, mulugwa magatrin ha, mulugay ligwat-ligwat, kay, og lipo mo maningkamot, kay yung pribalol ito, kung sa problema, di mo mula sa mulihok. So, I think, akong unsolicited advice nga inyag yun sulatan o taon niyo magbuhat personal niyo ato o inyong ihanaay dito inyong ihatag ito ang tinuod nga senaryo nga sa inyong opisina diha murag dakong katawaran dako kayong ma-headline nga simbakuhay nga ang inyong opisina hoy mo so pipidan no lang ganaga yung candidate nga piot lang kayo nanay nahitabuan na sir dito sa Zamboanga del Sur na sunog ang likod na pilang fire station mula iba dili na dapat may tabo unay man tabo unay headline na so fire station na sunog headline of the year na siya buyag siya bako. Okay, salamat kayo. Mag-commercial o na tax, dayon paghuman sa itong commercial, atong dabu-dabuhan nagpangutana diri ang ato ang mga opisyalis sa dakbayan sa Dipolog, no? So, walay labot daw si Consiel Ligorio, pero una man siya mo asin. So, tax, ato pa ni Danny Lord. Danny, take it away, please. Radyo mo nationwide. Nurse, magdamagan to sa ER. Pero parang di ko na kaya. Buti na lang, Doc. May vitamins tong iniinom ko. Cobra? Oo, Doc. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Qualiblends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga. Kahit magkasubok ka ng energy drink, dito pa rin ako sa subok na ng milyong-milyong Pilipino. Cobra, the #1 energy drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Grabe, dami kong work. Pareho tayo. Paisipon ako. Pareho tayo. Maradong ilong, mabigat ang ulo. Parang lalagnatin. Ang hirap mag-work. Ganon ka rin? Hindi.
Grabing sipon mo. Iba ang ordinaryong sipon sa grabing sipon. Kaya mag-doctor recommended Decolgen. Clinically tested sa grabing sipon. Musta na work? Ang gaan! Grabe! Tindi ng Decolgen! Doctor recommended Decolgen. Phenylephrine HCl, chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Tatak RMN. Mayong balita ngadto na sa makatawang sinortihanon tungod kay aniya na sa dakbayan sa Dipolog ang usa ka tindahan nga nagabaligya sa mga nagkariyang grocery items alang na sa konsumo sa mga pamilya kan Family Mart. Mao karoy gibantog nga nagabaligya sa pinakaubos nga mga presyo sa grocery items kung ikumpara sa nabantog na kaniadto nga grocery store. Favorable usab kini karon sa mga nanagnegosyog sa sari-sari store. Harana Balik Kultura. Harana Balik Kultura. Ang programa sa RMN DXDR Dipolog nga maghatag og importansya sa dawn na kalimtan ng kultura sa atong mga katigulangan. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot. Harana Balik Kultura. Sa akong mga minahal, sa akong mga kahigalaan, sa malipayong Pinoy anan. Makikuban kaninyo ang mga banggiitang haranista sa radyo. Alan Barrett o Roldan Dangkalan. Uban ang makatikbi sa atay nga mga bala. Kapasaway po angod gilumpag ang tigbayon sa akong paglaom aron lamang mahanaw ang akong kalim. Harana Balik Kultura. Hatud kaninyo sa RMN DXDR. Matag adlaw Domingo alas 5 hangtod sa alas 7 sa gabi. Harana Balik Kultura. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Kapihan sa Dipolog, the original since 1980. Okay, balik kita sa ang kapihan sa Dipolog. Duha ka takna nga tulumanon, the only public affairs program in Dipolog City, Dapitan City, and the entire province of Zamboanga del Norte. Nanukad kita din sa Sunburst Fried Chicken, ground floor, Camila Hotel 1, ning dakbayan sa Dipolog. Sa naandam, atong gihatod kaninyo sa mga atong mga suki nga tigpaminaw sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Audio lang sa karon ang kapihan sa Dipolog. So, atong mabisita din si Fire Marshal Richard Timoza, dayon si Konsehal James Verdugues, o ingon man si Vice Mayor Senen Alves Angeles. Doon na kita'y nakaung-ung nga pangutana ganina, pero mura busy pa man kaayo si Konsehal Robin Ligorio. Ato na kita ni Edgar, kay nagtelepono pa si Paul James Gar. Lubos-lubusin mo na, please. Thank you, Gar. Lubos-lubusin mo na kayo tapay phone call. Okay, salamat sa dito sa unap ng padayon sa atong panaguban sa tulumanon kapihan sa Dipolog sa Makosapa. Atong pasalamatan ng atong mga sponsors. Siyempre, ang Hotel Camila 1. Labi ng Sunburst Fried Chicken, ng mga official venue sa kapihan sa Dipolog, matag alas 9. Ito na sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon, mabati sa mga sibiyanan sa RMN Dipolog. O inyong babating madungog usab sa atong live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com apan sa atong ikasubo nga sa pagkakaroon. Audio streaming lang una kita atungod sa mga kulian teknikal sa atong live streaming. Dugang pasalamatan nato sa atong panaguban sa tulumanon kapihan sa Dipolog. Ang atong mga nagpaliw sa labi na si Director Muhammad Dasan Adjo, ang atong paro sa Department of Agrarian Reform. Ato sa ang pasalamat ng na kang Attorney General Jojo Lapikit, City Councilor, sa ngunang palusod sa Dakbayan sa Dipolog. Pasalamat sa atong BC Mayor sa Dakbayan sa Dipolog, ug sa ngunang panlungsod presiding officer, Vice Mayor Honorable Attorney Sinin O. Angeles. Pasalamat ang usab nato nga nagpaliw sa ato nga tulumanon si Honorable Kini Val Ong, Chairman sa Committee on Labor, Employment, Skills Development, Chairman sa Tourism, Trade, Commerce and Industry sa Sangguniang Palusod sa Dakbayan sa Dipolog. Pasalamat sa nato sa Ann Seafoods House, nga alang na sa mouth-watering seafoods sa Dakbayan sa Dipolog.
imutang sa Barangay Bala o sa Barangay Santa Pilomina. Ang Dipolog Rose Kinder School alang na sa unang angang sa edukasyon sa inyong mga anak, ipa-enroll sa Rose Kinder School. Nanawat na sila karon sa enrollment alang na sa summer classes diya sa Rose Kinder School. Pagkikitay lang si Engineer Nelson Manlusa diya sa Lapu-Lapu Street ng atong Dakbayan. Metro shoppers nga nagbaligya sa mga high-end cellphones sama sa Carbon o Max made in India, NTC approved. High-end cellphones o mga high-end tabs na kadiyang gidakon with warranty, of course, no, at least 1 year warranty. Yan sa Metro shoppers. Lain usab nato nga pasalamatan mao ang Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer alang na sa inyong mga kahayupan nga paliton diya sa Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer. Ipagihan ni Ruel Ferrarin na imutang kini sa Bypass Road, Estaca de Polog City. Janos Marketing, alang na sa inyong mga sakyanan, problema ka mo, dadaan na kanto sa Janos Marketing. Ipagihan ni ABC President Honorable Janos Yu na imutang sa Quezon Avenue, de Polog City. Ato sang pasalamat ngadto na kang incumbent Mayor Honorable Mayor Evelyn Uy, City Mayor de Polog City. Kang Dapitan City Mayor Honorable Agapito Cardino sa Dakbayan sa Dapitan. Former Dipolog City Mayor Roberto Y. Uy, kandidat City Mayor sa Dipolog karon lumalansaray sa pagkagobernador sa Lalawigan Zamboanga del Norte. Pasalamat usab ngadto na Honorable Sid Frederick Bolit Halusus, Congressman sa 1st District sa Lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ngadto usab kang Miss Melody Hamora Tulin, Mayoralty Candidate, Liberal Party, Salug, Zamboanga del Norte. Pasalamat usab nga atong gitunon ngadto na sa Gloria de Dapitan, kauban usab ang Fantasyland, the only theme park in Visayas and Mindanao, ug ang Dapitan Aquamarine Park or Dampa. Ngadto ka sa atong Dean sa College of Law sa Jose Rizal Memorial State University, kani Congressman Atty. Rosilier Matoy Barinaga. Yung masaba, dugang na itong pasalamatan ng Eyeglass and Construction Supply sa nagaliiyang mga glasses and architectural aluminum products na kini na sa Comilli Building, Dalan Bonifacio, Calibo Streets, ng atong Dakbayan sa Dipolog. Ipanagiyan ni Mrs. Gina Ondaniro Daimil, ang manager sa Everglass and Construction Supply. Masa nagpaliusab, yun sa atong tulumanon ang kapihan sa Dipolog. So, mo kato ang pipila ka mga nagpuliw sa itong panag-uban karong butaga sa atong kapihan sa Dipolog nga rimutang live na diri sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor, Hotel Camila 1, Dipolog City. Kukusab nga to kang Konsihal Attorney James P. Verdugue nga bagong kaplan atong sponsor karong sa atong kapihan sa Dipolog. Mana, sugot kayo siya. Sugot pa siya dili papilon. Ungot pa siya. Okay. So, balik kita sa ato ang serious discussion diri sa atong kapihan sa Dipolog. Naginapos na portion, diri man ang atong mga interesting topics pod. Mahi-appeal diri kay daghan kayong gaatang man gyud kay labi na sa atong mga bisita. So, we'll start with a congratulations, no, to the Sangguniang Panglungsod of Dipolog City kay sila mo usa sa gi-consider, no, nga usa sa finalist sa outstanding sanggunian under the component cities category. O atong ipanghinambog kay namang ginisdak pa yan sa Dipolog ang ato ang konsiho, then kauban nato karon ang presiding officer sa Sangguniang Panlungsod of Dipolog City, si Vice Mayor Senen Olvis Angeles. So, sir, what are your chances nga mahimot ang outstanding sanggunian under the component cities category? Kini niyang award date, no? Last year, ang Sangguniang Panlungsod sa Dipolog mo'y nakakuha sa Provincial Award, sa Local Legislative Award. No? Then, after sa provincial level, lipay ra punta kay kita po'y nahimong regional awardee sa Region 9 sa Local Legislative Award. Then, ang atong isip representante sa Region 9 na maoy regional winner, regional awardee, so gisubmiter po ang atong
ngalan as representative of the Zamboanga Peninsula region sa nasyonal. O last Friday nakadawata og sulat gikan sa Bureau of Local Government Supervision sa DILG nga address ni Mayor Evelyn Uy nga nagpahibalo kanato nga ang sanggunian panglungsod sa Dipolog mooy one of the finalists sa national level sa outstanding sanggunian component city category, no. So pasalamat dayon mahibawan karong March 7, 2013 atul sa Philippine Councilors League End Term National Assembly dito sa Manila. Mahibawan o kinsagyoy winner sa component city category sa outstanding sanggunian, no. Pasalamat ng tauna nga ang atong sanggunian sa Dipolog nakaabot sa national level isip award finalist, no. First time na naitabo sa sanggunian paglusod sa Dipolog. Muna nga una atong paabot ang atong pasalamat sa atong mga katawhan sa dakbayan sa Dipolog na ang komposisyon sa sanggunian sa Dipolog karong term, no, nakita nato ang atong mga miyembro sa sanggunian nga nitrabaho gyud, no, sa mga gikinahanglan nga mga legislative measures sa atong sanggunian, of course with the full support and coordination with the Chief Executive of the city, no. Ang atong mga staff sa sanggunian o mga empleyado nga ni tabang gyud sa atong sanggunian. Kay kinigong kategory sa local legislative award, no. Daghan ni ang components ni, no. First is ang quality of legislative enactments nga napasar, whether it covers health, environment, gender advocacy, no, agriculture, health, sanitation, dayon og tanang mga sektor sa atong panggobyerno nga na-cover ba. Doon na ba mga legislative measures nga napasar. Dayon, second is ang record keeping sa sanggunian, whether hanay ba ang atong mga legislative enactments, makita ba diretso by category, no. If we say on traffic, makita nato diretso ang atong mga legislative measures nga mahitungod sa traffic, peace and order, health, sanitation, environment, GAD program, o uban pang mga programa, o nakita po nato nga nakita po sa DILG nga mayo po ang record keeping, no. Dayon on the organizational structure sa sanggunian, whether kompleto ba ang organizational structure, like for instance the different divisions of the sanggunian, the administrative, legislative, secretariat, no, and the support staff, then the individual offices of the members of the sanggunian, appeal po ni pag-check, no, ila pong i-evaluate tanan whether ang atong mga members sa sanggunian have sufficient staff to support their legislative work, no. Monitanan ang kategory nga nahatag, evaluate sa evaluating team sa DILG, kay kinigong evaluation team nga nagtanaw ni it's not only purely DILG personnel, naglamog ni na sa Agriculture, Department of Agriculture, Department of Health, no, sa DNR, sa Philippine Councilors League, no, o uban pang mga support agency nga member sa evaluation team. So mo ni resulta, no,
And for the first time, no, ang Sangguniang Panglungsod nga na awardee sa provincial level, sa regional level, and for the first time, finalista sa national level. Ang mutimang ko, Miss Vice. Ang ibig sabihin mo nga sukat, karon ba na finalist ang Sangguniang for the first time, ang Sangguniang Panglungsod? Karon pa kay Bobetong akong pangutan na bitaw to nga since the time nga na vice mayor ko mo pa man po ni last year pa po ko nakadawat o notice for the Sanggunian to prepare for the evaluation. Luckily, Vice, mo po ni unang tuig ni si Konsyal Robin Ligorio na hibang konsyal na membro ng uliang Panglungsod. Bully stay aside, no? For the first time, no? For the first time po na to. For the franchise ni Konsyal Robin Ligorio. Okay, kidding aside. Follow-up question, sir. Yung po lagi siya. Follow-up question, sir. As the presiding officer with the presence of Konsihal James Verdugues o Konsihal Ruben Ligorio diri sa atong kapihan sa Dipolog. Atong paabot karon kini mga mga huna-huna sa atong mga katawhan. Kay naaman mo diri ga serbisyo dayon anyet kanang gi-acknowledge ang inyong contribution dito sa Philippine Councilors League under sa DILG nga mao ni kuan mo finalist mo sa most outstanding Sangguniang Panglungsod all over the country. Do you feel as the presiding officer of Sangguniang Panglungsod of Dipolog City, do you consider yourself vindicated na ang inyong mga resolusyon, mga ordinances pag-abot diri sa Sangguniang Panlalawigan sa Buanga del Norte mairok ilabi na kang Konsihal James Verdugues nga mga balaod nun, doon na po tayo ang sauna kang Konsihal Kiniong, ay anti-smoking, kang Dr. Horacio Velasco po, no? Doon na po to. So, with all these mga negativities nga na-experience sa Sangguniang Panglungsod sa Dipolog, do you feel vindicated nga gi-acknowledge mo ang inyong contribution sa Sangguniang Panglungsod sa Dipolog dito sa kauluhan? Murag mo yun ang istorya, ha? Murag mangitsak na kita ron. Actually, bisan tod o dagkano, kita mga katawan sa Dipolog, no, o di malangani sa Dipolog, ubang mga munisipyo sa probinsya, nakadungog man yun niya yung mga pangitabo, no, nga dagkan ang mga ordinansa nga i-approve, no, sa Sangguniang Panlalawigan, but kita pong nananasayod nga ang ato sa Sanggunian, we stood pat on our ordinances nga napasar kay among pugyud ning ayog tuki, then we see to it nga wa man po na violate yun namo nga balaod even the constitution procedurally, no, wala gid mi na violate, no? But mo lagi ni it's sad to realize nga wala po na matanaw sa ato reviewing authority sa atong probinsya nga mo ni naitabo, no, kay actually ang mga miyembro ni sa Sangguniang Panglungsod, although first timer si Councilor Ligorio, pero the rest of the members mura o kuha naman po the experience dayon ato po nakita nga most of the members are lawyers, no, nga mo nang nagtuon yun, no, but mo lagi na nga we cannot also put our fingers on the authority of the Sangguniang Panlalawigan, but mo ba na nga among gibalik-balik yun o sulti nga let us just exercise our duties and functions in accordance with the local government code. Nga ang tanaw not on the wisdom sa atong mga ordinansa, but whether or not the ordinance passed or any legislative measures passed
by the Sangguniang are within the legislative authority of the Sangguniang. Di ba ultra virus, mura man ay tan-awon gyud sa authority of the Sangguniang Panlalawigan to review legislative enactments and ordinances of the Sangguniang. That, ako ikaw puno ni Vice, sa ako lang parte, no? Abot lang ka ni James. Ako lagi pa, is the same person. Ipainumdum man ako sa Sangguniang Panlalawigan nga ilang pagto na mo dili sa Sangguniang Panlungsod, mga bulok, mga tapulan, pero mupangkang ko pagkasulti nga dili may tapulan, dili may mga bulok. Kaya og mga bulok pag mga tapulan, dili may tabo ali nga mo-finalist ang Sangguniang Panlungsod Dipolog. Sa kini ko ilang pag-irok sa mo sa ibarang nag-imply na nga kami mga bulok, mga tapulan, mga pulpul, dili may pagtao, no? Wala nga dedicated, correct? Dedicated may nga abot na kasi din sabi na fully dedicated kaya siya, pero sa ako part sa iyang kahagupon, sa among kahagwa sa ubang nagipang-irok ang mga ordinansa, fully dedicated ko. Napakita ginato nga after all, dili amo sayop, ilaha mo sayop. Thank you so much, Councilor Ruben Ligorio. We will hear from Councilor James Verdugues. Kaning butan ra kay sila. Bitaw, sa klaro ka pagkasulti kaning mga butanga na hinagbo na mo, it will not in any way deter us from our efforts nga magpadayon sa mong tumong tinguha nga makapadasog ang mga balawdon para sa tungdakbayan nga para sa kayuhan sa kadaghanan. So, base nagtuo sila nga maluya may dili. Amo gani nag-iisip nga hagit or challenge para mas maningkamot pa gyud mi. Gani ka na nga mong mga tinguha, nagbunga ra man gyud tungod kay wala sukad-sukad nga nakaangkon og anani nga pasidungog ang atong dakbayan na daog ta sa provincial level, regional level, and karon we are one of the finalists para sa national level nga competition sa most outstanding local legislative body sa Sangguniang Panglungsod of a component city. Kaning amo di na lang ta magkumparahin no, sakto man tong kang Councilor Ligorio nga katong gihimo lang action na pag-iusa ka resolution nga reminding us nga tukuan no. Asip naman na putay usa ka legislation nga ideklarar nga kaning wala masulod sa gahom, no? It's only the court that can declare a local ordinance as invalid or ultra vires. Di man susama ng ato ang provincial government nga gisyuhan og injunction sa RTC katong ilang mining ordinance da man ginagasugotanan. Ako gatoo nga kanang pag-irok sa tuwang mga ordinansa nagsumikad atong hugot atong pagsupak ng ilang provincial mining ordinance. Katong dili mining ordinance ay katong for the protection of water dato natural resources. Tungod kay nakita mo na to ang dako kay potential ato nga ilisod-isuro na puta. Ako di ko makatugot nga to ang syudad makahayagaw na po sa susama nga experience nga gilisod-lisod ta di ta kakuha graba ultimo sa tong tukaran. Well, all others makakuha mga private nga mga contractors, private concessionaires adlaw-adlaw ang paghakot sa graba. Ang syudad na noon nga para sa kadaghanan, para sa mga tao, di na noon kakuha. Mato dito man ta dili mo sugot yun. Kaya dito gusto nga kaning dauton or lupigan ng atong mga tao dire. Ato ginang panalipdan. Kaya maman atong sword duty yun. Sa dihang nanumpa tayo si konsihal, ato mga gisaad sa mga tao nga manalipot ta, tama sa itong mahimo para mo patigbabaw ang kayuhan sa katawan sa Dipolog. Pero kani, this is all part of the game. Ang ato lang nga magpadayon atong tinguha para sa dakbayan sa Dipolog. Okay, thank you so much. Lain pa nga butang, abot nato diri nga makuhaan og reaction ang atong mga opisyalis sa dakbayan sa Dipolog kay we are lucky enough nga natapok nato apod ni sila, no? Kay very busy man po ni sila, especially at this time. Huwag lang po na mo, Sir Vice Mayor, nga mahibawan kay kini dako kay ning dungog. You are bringing fame and honor to our city sa inyong Sangguniang Panlungsod, no? So, sa inyong composition. So, congratulations. Pero, on the other hand, ang Dipolog Bangkod lately na portrayed as not a safe city to live in. Kay, naman sa mga newspapers, di man na ikadinay nga na portrayed negatively ang ato ang syudad, nga na ay mga staffing, na ay mga petty crimes, daghang mga
indiscriminate firing on si Edgar pa, ha? Okay, so sa tingin rin ni Boylie, indiscriminate shooting. So, unsa pa inyong reaction ining niya nga despite the fact sa inyong pagpaningkamot nga you put the Ipolog City on the international map, gani bago diri ang tunug-tugan, no, the first Gong and Bamboo Music Festival, daghan kayong mga kalambuan nga dagko o gagmay nga nitabo sa tong dakbayan sa Dipolog, and yet it was portrayed, especially in the media, na it's not safe to live in. So, reaction na to na Vice Mayor and then Consiel James Rodriguez and to be followed by Consiel Ruben Ligorio. Kuan man po ni no? Matanaw po na to, kinsa po portray nga unsafe ang Dipolog, no? I think people, ang ato mga katawhan nakibalo asa nga grupo ni nga nagportray po ni kay generally, wa man po'y reaksyon ang ato mga katawhan. In fact, sa mga nagigisulti, daghan mang mga dagkong gatherings nga nasa Dipolog. No? Una lang katong business conference nga nasa Dipolog. Second katong sa Masonic Convention nga whole Mindanao, Western Mindanao. Then ikatulo katong tinugtugan International Gongs and Bamboo Festival. No, nga dunay 9 countries nga dire. Dayon katong Iskwa, no? Although dunay mga problema gamay pero makita nato nga diri gyud gihimo sa dakbayan sa Dipolog. Then sa katong Mindanao Clergy Diocesan Convention, whole Mindanao pila to ka mga kaparian o mga obispo diri sa dakbayan sa Dipolog. So makita nato nga wala may nireklamo nga publiko, no? In fact, ang dili taganini na nidayeg man gyud sa atong kalinaw o kausay. No, makita po nato, anytime you can go around Dipolog, you can visit our public places like the Boulevard and other public places nga mga kalingawan, wa man po'y gikadlukan, no? It's only some sector of the society nga ni portray ni ini nga apprehension, no? Muna nga sa kabahin sa dakbayan sa Dipolog, ang amo we really make it the kuano nga amo yung ipaningkamutan nga mapahapsay gyud ang atong dagan sa kausay ug kalinay dinhi sa Dipolog. Gani tungod niini makita nato nga dunay mga checkpoints nga gihimo nga di man ni makadaot sa ato mga katawan, gani makaayo man ni sa safety sa ato mga katawan dito sa Dipolog. So it's a matter on kinsay kasulti, no? Thank you so much. Consiel James Rodriguez. Kani ako na nang diretso I dare to say nga ang nakagubot aning ato ang lugar kanang mga nagsultian ng mga butanga. Kay ang tanaw nimong statistics, crime volume, crime solution efficiency, tanan are all going down. No, and then makita man po nimo na sa ground. Musuroy ka sa dakbayan, mabuntag, magabi, wala gyud na mo reflect ng gingon nilang kagubot. Kaya gubot man itong dakbayan, kanang mga tao, di lang na mo lakaw-lakaw magabi, mabuntagan usahay. And then kanang mga business na to, gitanaw na ko statistics for the past 3 years ang tax collection sa mga negosyo. 2010, 2011, 2012 nag-increase. Ang volume sa turista nga nangan hindi ni-increase every year. Gani si Presidente Pinoy mismo, nisulti gisang nga ni-increase ang volume sa turista nangan hindi. Kung tinuod pa nilang gisulti nga gubot mga hika ng mga turista diri, and try to look around. Dagkag ka mga foreigners diri. Sa kasa na ay foreigners nga nagsuroy-suroy, bisag gabi na, sa ito pahapsay o malinawon, ang nakagubot ani ka ng ananing klaseng mga istorya, which I think nga irresponsable kaya nga mga istorya. Ang source is only one group. Maurang ginagisulti nga gubot. Ang mga tao, isulti nga hapsay, malinaw, limpyo, bibo ang Dipolog. Pero na isa ka grupo nga may sige sulti nga gubot ang Dipolog, nakisa may nakagubot na aron. Di ba sila nga nagsabwag o kana ng mga balita nga pag aron hadlokon na to ang mga tao.
Mama na, ako na lang nagibiri sa istorya. Sila may numban sa kagubot dire. Pinagyanan lang ilang mga istorya. Thank you so much, Consial James Verdugues, Consial Ruben Ligorio. Yes, as a councilor, no? Not as a panelist. Ako, disinitsyo po ko ulit. Sige, go ahead. Sa ato din sa liligod sa ato, sa lalawigan, o doon nakbayan, sa Lupitan, buha magkakasi media. Ngayon, tinol ng media, napoy komedya. Kino nga ang naghatag karon og mga maot na larawan sa atong dakbayan, labis at bayan. Ang katamang naa sa pikas na komedya. Media. At yun ara, no? Kabamang galing sa pamatalaan, no? With due respect sa atong co-panelist na namin dibuhian ito si Kanhi Mayor Barinaga. So sa iyang panahon, sa unang panahon, hanto sa iyang panahon, wala ko nung ilitabo ng pag-musel, pag-strapping. Ang pagkatana po na ako nung meron po ka, no? Na may ibang takaroon nga niya sa panahon po ni Mayor Oy, ini ko nung nga na-strapping. Wala man siya ni Mayor, wala man siya buang ng Mayor, no? Nga, mahatag o kagubot sa kagulingong dakbayan, ayaw lang madawat ang investisyon. Muna sa kapukutang namin ito, wala lang inaawag magkao-granting sa lang nga ang grupo ni Mayor, o laban-laban ba? O sa oy, nga ba oy naghimo ni mga binuang isang strapping. Hinuon ka nila na nga makadawat, bumubilang mo nila na ilahan mo na ano man maigo sa ilahan ng istasyon. Ang mga tao kali mabuang ang mga tao sa lalawigan sa Sabungan Norte o sa Burak Bayan sa Pulupitan. Dili sa buang ng musabot ni ining kasihal sa matang sa binuang ba nga istorya nga ngano man nga ako magaling ngano gibuto man kagulin kong panimalay aron lang gibadaot sa pananaw sa mga lain mga tao di ba una sayop o gamata gyud nga magdeklaro man kay holding ang ilang gihimulit so hanawat pang nga usbo nilang pamaagi ang ilang scriptwriter in hotel ang ilang mga ang ilang director pulpul. Thank you so much sa imo ang prangka kayo nga pagka-istorya, Consial Ruben Ligorio, not as a panelist, but as the sitting councilor of Dipolog City. Doon na ikapuno si Vice Mayor Senen Olvis Angeles. Mula gini, edit, no, sa isulti ni Councilor Verdugues o ni Councilor Ligorio, unless doon ay grupo or sector na wanted to create a situation nga gumot ang Dipolog, wala gay chief executive niya o mayor o bisan pa gobernador nga mo create by your own o kagubot tungod kay imo mang administrasyon mo'y madaot, no? Kay nakita bitaw nato sa Dipolog naningkamot ang dakbayan nga maka-create og maayo nga kahimtang sa atong dakbayan sa Dipolog. Mga projects nga gipatuman, mga bagkong mga proyekto nga gipatuman, no, gani no, to ako lang hisgutan gamay nga last Friday mga siguro 8 projects ang gisubhan o dunay groundbreaking nga gihimo diri sa Dipolog. First, ang atong terminal sa airport nga nagkantidad og 112 million pesos nga bag-o nga terminal nga himuon sa Dipolog na groundbreaking. Second, river control diri sa Torno kanang dali maawasan bitaw nga sa Katadman man o Bulikon dapit o kana dunay 25 million worth of river control nga ug mahumana siguro mapugong-pugong na ang pagbaha diha. Then the third, kining bypass road nga sumpay sa paingon sa Galas Sinaman, nakahuman naman og mga 50 million, gidugangan og another 50 million, nabot na diri sa Gulayon, duol na sa Galas ug Sinaman. Then ang boulevard, dunay 50 million pesos nga extension sa atong boulevard. Dayon dunay 25 million for the concreting of the road going to Songkilaw Falls, no? Dayon another 84 million, no, for the expansion of the national highway from Santa Filomena to Punta, no, nga himuon ng 4-lane road ang national highway nga moabot og 84 million, no. These are some projects nga gibubog yun diri sa Dipolog, no, sa paningkamot ni Congressman Labad-Labad
o giayudahan sa atong official sa Dipolog ni Mayor Uy. Vice, pumunta na lang ba rin? Namang yung kata na na, asa magikan kuhaan ang kwarta ni Congressman Labad-Labad? Asa man nila panginasa? Nagkuha mo galing katilara? Gikan yun sa national government, no? Kinigong nga atong mga congressman, dipindi man sa kakugi, mangita o sources of funding, no? Actually, di man ingon nga gikan ni sa PDAF, no, sa pork barrel tanan ni Congressman Labad-Labad, but kinuha ni sa mga national agencies, no? Like sa kining sa airport, sa Department of Transportation and Communication. Then kini ang bypass road mix ni sa Department of Agriculture, sa Department of Public Works and Highways. Hastaning sa kining sa Boulevard o sa Sungkilaw Falls from the Department of Tourism, no? O kini ang uban nga mga projects, no? So dili na mga utang loans. Wala gunay loan. Wala na yung utang bisag kadako. Muna ito, nangalahan bisag nga ubang mong Congressman, wala pa kahimuli nga, hindi man nagikan si PDAF ni, no? Sa laing resources. Gani dit, no? Ako lang ipalagpit, no? Although this is not part sa Dipolog City. We really commend, no, ang atong mayor sa Siayan sa Buanga del Norte. Kay sa Friday po, mo po ito'y pag-turnover sa ilang bagong diagnostic center and healthcare center sa lungsod sa Siayan. No, makita nato nga dunay 30-bed capacity sa ilang diagnostic center. Dayon, minimo pilay worth sa ilang building is only about 4 million pesos. No, human. With a 30-bed capacity, doon na pa'y halfway house. Kanang halfway house, ilang gitawag. Nangutaan na bitaw kung anong halfway house. At bang sa ilang diagnostic center, doon ay usa ka building consisting of four rooms, no? Nga dito ibutang ang mga maabdos bitaw nga gikan sa kabukiran nga di sila gusto nga usay gud dadon gud ang babae hapit na mga anak magbati na ilang ibutang tong halfway house consisting of 4 rooms nga og hapit na ang adlaw dito papuyon kaya ron pag di gani pud laboron kay mubutang ka muadto ka dito dili pa ka maglabor pero murag duol na sa imong adlaw nga ma ana ita sulti bulay pugaran so mo nang nagadaig gyud ta no sa dito man gyud mi pag turnover no makita gyud nato no kay gani ang mayor sa Siaya niingon nga ang project cost is 4 million but ang actual nga nadapat is less than 4 million kaya ang bidding ito the lowest is about 3.8 naman siguro 3.6. Okay, doon ay kapuno si Consiel James Udoges ay ang parting statement. Isip bubo nga pagka-istorya kaning ananing klaseng mga politiko walay daghang saad kundi kung sa ilang isulti mao na gyud na no dili na gyud na muguwas gyud ang term na itaga mo na sa bato na anag yun ang projeka. Nakita na to daghan ta mga projects kay lagi naningkamot yung mga opisyalis nga makuha gyud ang mga proyekto. Dili lalim ng maningkamot kay imo man ang maximum po kag braso-braso na dito sa Manila. Ang manang mapugos po ng mga sekretaris nga mo hatag kay siyempre nakita ko po nila nga naningkamot ang official sa gobyerno, manang mahatag po sila. Ila po nakita nga wala mausik ang kwarta sa lungsod. Si Zero. Thank you so much. Yes, sir. In addition, the biggest bulk of project na napamutang dito sa last Friday is sa Sindangan, di Talinga, Daguhoy, Tinaplan, Titik Road. Nga doon na yung groundbreaking dito nga worth 180 million. Dito yun mi sa Tinaplan, dito nga groundbreaking. Nga moabot ang dalan, maayo ang dalan kay purbidang paitag yung dalan, no? Amog yung naagi, kaduha na may nakadto dito, pero pastilan, grabe yun, pagtakilin, no? Okay, thank you so much, no? So, salamat kayo sa itong mga opisyalis nga nagpakabana alang sa itong mga katauhan. Dayon, wala naman tayo panahon, mga lang kita o parting statement. Primero, gikan sa Fire Marshal, sa Dakbayan sa Dipolog, si Fire Chief Richard Simoza. Okay, once again, no, among giawhag ang katauhan, nakita naman nato nga fast track ang progreso sa Dipolog
So we should be vigilant, report dayon na to kung natay mga panghitabo nga kuan kay anugon no, anugon ang paningkamot sa atong mga lideres nga maabot na to ang ingani nga progress dayon in a split of seconds lang mawala tanang mga kabtangan. So we should be vigilant o kaning fire prevention dili ni angay na to nga hunaw-hunaon lang sa bulan sa Marso, kundi we should be conscious no, fire safety conscious from January to December. Salamat. Okay, thank you so much. Mas maayo pa ibabahaan kaysa masunugan. Okay, Konsyal James Verdugues, imong parting statement. Salamat o nagpasalamat ako dako sa mga nagdumala nining mga programa nga nimbitata. Ang inahinawat po ko nga adto na ra po tayo natampo aron malamdagan ato mga katawan. O kini inyong alagad nga si Konsyal James Verdugues. Di lang kumusulti kung sa numero ha. Thank you so much, Konsyal James Verdugues. We are glad nga naabot ka diri. Next time, balik ra gyapon mo labi na karong April kay murag dibo naman kainang na ha. So balik ra gyapon mo diri. Si Vice Mayor Sinen Alvis Angeles. Daghang salamat no sa atong mga katawang naminaw karon. O gilabi na ning nagdumala nini atong programa sa Kapihan sa Dipolog. No, nanginaot lang ta nga ato lang ipadayon ang atong pagsuporta sa atong kagamanan sa atong mga opisyal nga way laing gitanaw ang kaayuhan sa atong mga katawan dinhi sa dakbayan sa Dipolog o sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Thank you so much. Gikan sa panel. Salamat sa mga bisita nga ni Aron dire. O gasat ka malimot no. Happy birthday sa atong congressman Sindo Dudoy Labad-Labad. O karon ba to ang Vice Governor, karong ba ito? Governor, masuplak nilang mobilya. Is this the same person? Is he the same person? Karong ba ito ang adlaw ni Congressman o sa biyaging adlaw? Actually, sa Friday ay ang birthday. Pero karon ang mura nang imbitay. Karon ang imbitado ang Kapihan sa Dipolog. Congratulations sa Nakbayan sa Dipolog, ilabilay kang Mayor o kang Vice Mayor Governor, Sir Angeles, o sa mga konsyalis apil na ko. Congratulations na naimong finalist ang Sangguniang Pangsod, most outstanding Sangguniang Pangsod sa Component Cities category, na for the first time hinanding, for the first time po sa Tuligorio, naimong konsyal. Salamat na imong dala. Nakasigit pa yun. Amino. Sigit ka sa ronda. Tod sa kamatayon ni Jose Wilmer Rehencia nga mipanaw niya sa lahi kalibutan niya itong nakalabay Marso 1 masubo sa Kapihan sa Dipolog at sa iyang pamilya. Naipasubo po ulit ang silingan sa awat ni Eli Balye na karon sa St. Peter's na gihaya. Akong pasubo sa mga pamilya o sa Kapihan sa Dipolog ni murag sakit sa mga buot kay silingan naman ta. Yan ang mga kalibuhi. No? Condolence. O si Boyli pa na, nag-ulo siya kay nawadaan na po siya butante. Nakuhaan siya butante. Yang ihap. So, thank you so much, no? Kaya itong mga bisita, ato rin hapon ni Bitaron, karon sunod bulan pohon, kay natay kanang kuan no? Kay para na din sa election, so know your candidates next month po, no? Know your candidates. Sa lalawigan sa mga Norte, Dipolog City o Dapitan City. Dire sa Kapihan sa Dipolog, ha? So, take note, Ana James. Okay. So, wala na tayo panahon. Yes, wala na tayo panahon. So, salamat na lang ato kang Edgar Soronda, Paul James Socolan, si Consiel Ruben Ligorio, si Fire Marshal Richard Timoza, si Renato Velasco Jr. sa Bureau of Fire Protection, si Consiel James Verdugues, si Vice Mayor Sinen Alvis Angeles, wala dire kay dunay lakaw si former Congressman Attorney Roselier Barinaga atong panlist o ingon man si Mr. Ronilio Boyle. Dayon salamat salamat kang Taxi Lumpa, si Danilo sa estasyon, si Richard Villaronte atong station manager. Kini si Edes 22 mo ingon kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Sa makausapa, inyong nabati ang tulumanon. Kapihan sa Dipolog. Daghang salamat sa inyong pagpatalingho. Hangtod sa sunod Domingo pohon. Maayong buntag. Radyo mo nationwide. Mar, duty ka uli mamayang gabi, di ba?
Kaya nga may vitamins tong iniinom ko, Dre. Para laging ready ba? Huh? Cobra? Oo, Dre. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Qualiblends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide.